Paano kung nag-ski ka lang para mag-enjoy? Pero biglang na-trap kayo sa ski lift? Sa gitna ng bundok? Gabi? May snowstorm? At ang pinaka-nakakatakot? Hindi lang lamig ang kalaban mo. May mga lobo rin sa baba. Ito ang kwento ng pelikulang Frozen 2010. Nagsimula ang lahat sa isang ski resort sa New England. Magkakasama ang childhood friends na sina Dan Walker at Joe Lynch. Kasama rin nila ang girlfriend ni Dan na si Parker O'Neill. Simple lang ang plano nila. Mag-ski, mag-enjoy, at mag-bonding. Pero dahil ayaw nilang gumastos ng mahal, naghanap sila ng paraan para makalibre. At dito nagsimula ang malas. Para makatipid, kinumbinsi ni Dan si Parker na i-bribe ang ski lift attendant na si Jason. Nagbigay sila ng pera. At pumayag ang attendant. Pinapasok sila sa ski lift ng hindi full ticket. At sa una, parang okay lang. Walang problema. Habang tumatagal ang araw, napagod na rin sila. Si Parker, beginner pa lang, kaya ilang beses siyang natumba. At dahil last day na nila, gusto ni na Dan at Joe ng isang last run bago umuwi. Pero may problema, gabi na. At ang resort, magsasara na agad dahil may paparating na storm. Pero dahil nakabribe na sila kanina, bumalik sila kay Jason. Pinakiusapan nila na makasakay ulit sa ski lift para sa last run. At dahil kilala na sila, pumayag si Jason. Pero habang umaakyat sila, tinawag si Jason sa opisina ng boss. Pinalitan siya ng coworker na si Rifkin. Bago umalis si Jason, sinabi niya, may 3 tao pa sa bundok. Tapos pwede mo nang isara. Ilang sandali ang lumipas. May 3 skiers na bumaba. Pagkakita ni Rifkin sa kanila, akala niya sila na yung sinasabi ni Jason. Kaya ang ginawa niya, pinatay niya ang ski lift. At hindi niya alam. May 3 tao pa pala sa taas, sina Dan, Joe, at Parker, na stranded sa ski lift chair. Sobrang taas sa lupa. Nung una, inis lang sila. Akala nila technical problem lang at bubuksan ulit. Pero habang lumilipas ang minuto, walang nangyayari. Hanggang sa biglang nag-off ang ilaw sa resort. Doon na sila kinabahan. Kasi ibig sabihin, sarado na talaga ang resort at wala ng tao. Gabi na, lumakas ang hangin. Dumating ang snowstorm. At habang nakaupo sila sa ski lift, unti-unti silang nilalamig. Nakita nila sa baba, may dumaan na snowcat o snow groomer. Akala nila mapapansin sila. Pero sa huling segundo, tinawag ang driver pabalik sa base. At lumayo ito. Doon nila na-realize. Walang makakaalam na nandito sila. Sinabi ni Joe ang pinaka-nakakatakot na idea. Dahil weekday sarado ang resort, posibleng hindi sila makita hanggang Friday. At kung ganun, hindi nila kakayanin ang lamig. Baka mamatay sila sa hypothermia. Habang nanginginig sila, nawalan pa ng gloves si Parker. Mas lumala ang sitwasyon. Dito nagdesisyon si Dan. Sabi niya, kailangan kong tumalon at humingi ng tulong. Kahit delikado, siya lang ang may chance. At bago tumalon, nagpaalam siya sa dalawa. Nagdasal sila at tumalon si Dan. Pero sobrang taas ng ski lift. Pagbagsak niya, bumagsak siya sa matigas na yelo. At narinig nila ang pinaka-nakakatakot na tunog. Crack! Nabali ang dalawa niyang paa. Compound fracture pa. Meaning, lumabas ang buto at hindi na siya makatayo. Hindi na siya makalakad at habang sumisigaw siya sa sakit, may mas masama pang paparating. Habang nakahiga si Dan sa snow, may lumapit na wolf. Unti-unti pang dumami. Sinubukan ni Parker tulungan siya. Naghagis siya ng snowboard para takutin yung lobo. Umatras saglit, pero bumalik din at sina Dan, Joe at Parker naging helpless.
Dahil hindi nila matulungan si Dan mula sa taas, nag-attempt si Joe na gumawa ng paraan. Sinubukan niyang umakyat sa cable ng ski lift. Plano niya, lumipat sa mas malapit na chair para mas mababa ang jump. Pero habang gumagapang siya, naputol ang balat ng kamay niya sa sobrang talim ng cable. Hindi niya kinaya. Bumalik siya at niyakap niya si Parker para hindi nito makita ang mangyayari. Sa baba, narinig nila si Dan sumisigaw dahil ang mga lobo nilapa siya, kinain siya at wala silang nagawa. Sina Parker at Joe nakaupo lang sa taas, umiiyak habang ang kaibigan nila pinapatay sa harap nila. Paggising ni Parker, mas lumala ang sitwasyon. Dumikit ang kamay niya sa metal bar ng ski lift. Frozen na. Pag hinila niya, natanggal ang balat. Nagkaroon pa siya ng frostbite sa mukha. Ngayon, dalawa na lang sila ni Joe at wala na si Dan. Nagdesisyon ulit si Joe. Sabi niya, kailangan kong bumaba at humingi ng tulong. Kahit duguan na ang kamay niya, ginapang niya ulit ang cable. Mas malayo, mas risky. Pero this time, nakarating siya sa support tower at bumaba siya gamit ang ladder. Pagdating niya sa lupa, andun pa rin ang mga wolves. Pero lumaban siya gamit ski pole. At pagkatapos, kumuha siya ng snowboard ni Parker at nag-slide pababa ng bundok habang hinahabol siya ng mga lobo. Ngayon, si Parker na lang mag-isa sa taas. Lumipas ang gabi. Walang rescue, walang tao at hindi bumalik si Joe. Doon niya naisip, baka patay na rin siya. At ngayon, kailangan niyang magdesisyon. Sinubukan niyang lumipat sa support tower. Pero habang tumatayo siya, biglang umuga ang chair. Yung bolt na humahawak sa ski lift, lumuwag at biglang bumagsak ang chair. Mga 20 feet, pero nasalo ng cable. Mas mababa na siya, so nag-jump siya. Nakatalon siya ng safe, pero biglang bumagsak ulit ang ski lift chair at tumama sa paa niya. Na-injure ang ankle niya. Masakit, pero kailangan niyang tumakas kasi alam niyang may mga wolves. Dahan-dahan siyang gumapang at nag-slide pababa ng bundok. Habang papalayo siya, nakita niya ang dugo sa snow at nakita niya ang pack of wolves na parang kumakain ng something. At nang lumapit siya, na-realize niya, si Joe yun. Patay na rin, nilapa na rin. Pero dahil busy ang mga lobo sa pagkain, hindi nila siya pinansin. At kahit nanginginig siya sa takot, tuloy pa rin siya. After a long struggle, nakarating si Parker sa isang road. Sumisigaw siya, humihingi ng tulong. May isang car na dumaan pero hindi siya nakita. Halos mawala na siya ng pag-asa. Pero maya-maya, may isa pang sasakyan ang dumating. At this time, tumigil ang driver. Nilapitan siya at sinabi, "Ayos ka lang? Dadalhin kita sa hospital." Habang nakasakay siya sa sasakyan, naiiyak siya. Pagod, traumatized. At sa isip niya, narinig niya ang boses ni Dan na nagsasabing, "Okay ka lang baby, magiging okay ka." At doon nag-end ang pelikula. At yan ang kwento ng pelikulang Frozen, 2010. Isang survival horror thriller na nagpapakita na minsan, hindi lang lamig ang kalaban mo, kundi pati ang pagkakamali ng tao na pwedeng magresulta sa kamatayan. Kung nagustuhan mo ang recap, like and subscribe para sa more movie recaps.